tawag doon. Alam ko na tayo ay kinakabahan. Kinakabahan ba kayo sa mga nangyayari? Bilang sa araw na ito, matagal na, no? Painit na ng painit. Kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos ay mainit na mainit, di ba? Yung alam naman natin na hindi na tayo lingid, no? Yung relasyon ng Pilipinas at yung ating karating bansa, di ba? Kung painit ang painit ba? Siguro sa palagay ko, yung iba dyan ay nangangamba. Ano kaya ang mangyayari kapag nagkaroon ng World War III, no? Maraming para sa akin lang, I'm ready na ako. Pero paano naman yung mga bata, di ba? Maraming nagko-comments, maraming mga nagbibigay mga haka-haka na tayo lang may parehas na edad ko o mas mataas pa. I'm ready to die. Nung doon kami sa Dimanyang, palagi kong sinasabi, are you ready to die? So, may nagsasagot, yes, I'm ready to die. Ay, paano naman po yung mga maliliit natin mga bubuit, diba? Kawawa naman, diba? Wala pa silang alam. Pero dahil dyan, no, alam naman natin na tayo ay may Diyos na buhay. Amen? Amen. May iba sa atin ay mga young people. Sino yung mga young people? Ayun, may mga young people pa. So mayroong, bagamat sila ay, kumbaga, young pagdating sa Panginoon, pero yung relasyon sa Diyos ay talagang, kumbaga, ka-level nila yung mga talagang masigasig sa gawain ng ating Diyos ng buhay, no? Sabihin mo na sa katabi mo, hello! Hello! Hi! Hi! Kamusta ka? Kamusta ka? Kamusta ba tayong lahat, mga kapatid? So, sa biyaya ng Diyos, no, ay narito tayo patuloy na umaasa sa kalooban ng Diyos. Amen? So, ngayon ay bibigyan ko rin ng isang talata, no, sa Ezekiel 26:26. Sino bang, meron ba bang microphone, Pastor? Ayan, pakibasa po. Ezekiel 26:26. Ano ang sabi diyan? Kepia mayroon. Mike, ning kalay mo ni Mike. Ezekiel 36:26. Ezekiel 36:26. Praise the Lord. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Ayan. Sumpurin ang Panginoon, no? Salamat sa Diyos. At yung versikulo, yung salin, tawag yan? Ano ba yan, sister? King James. Parehas kami lang. Version King James, no? Ang sabi doon ay, bibigyan ko kayo ng isang bagong puso. Ayan, no? Kung dati yung puso po natin ay punong-puno ng pangamba, diba? Pag sinabing bagong puso, ito po ay nanggagaling sa ating Diyos ng buhay, diba? Kung tayo ay literal na nasa mundo, ano ba yung laman ng ating puso, diba? Kapag nakita ng ating mata at nadala sa ating puso, diba? Diba sa isang kapitbahay na lamang, mayroong nakita mo yung isang kapitbahay mo ay nakabili ng isang magandang sasakyan. So nakita mo at pumasok sa iyong isipan
at nailagay sa iyong puso. Ano yung iyong mararamdaman? Dahil ngayon po ay Sunday School, so pwede tayo magbahagi, mag-share ng ating mga kaalaman para lahat tayo ay isama-sama natin yung ating mga kaalaman para tayo ay mga turuan. Okay, kay Pastor Giselle, kaya natin. Ayan, Pastor Giselle, halimbawa, nakabili yung iyong kapitbahay ng bagong sasakyan. So nakita mo, pumasok sa isip mo at nandun na sa iyong puso. Ano yung nilalaman ng iyong puso kapag nakita mo yung kapitbahay mo na mayroong bagong sasakyan? Opinion lang, opinion. Ayan. Ayun, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, tigit sa ating mga Panginoon. So, marin po ang Diyos sa kanyang mga salita, mga kapatid. So, sa akin lang po, mga kapatid, so bilang binago na ng ating mga Panginoon, so yung mga bagay na ganyan, mga kapatid, ay kumbaga hindi ko na tinitignan, mga kapatid, kasi kung ano mang meron yung so nahayaan ko na lang, mga kapatid, kasi yun ay kalooban ng Panginoon sa kanila na sila ay pinagpala. Kung siguro kung wala pa tayo sa ating pananampalataya, siguro maaari tayong mga kapatid, na mainggit, no? Parang gusto natin sabihin na sana balang araw magkaroon din ako ng ganyan, magkaroon din ako ng meron sila na meron din ako. So, pero ngayon dahil isa na tayong mga anak ng Diyos na binago na tayo ng ating mahal na Panginoon, so yung mga ganyan bagay ay nahayaan na lang natin, mga kapatid, no? Kasi nakapokus tayo sa pagsunod natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya yun na po, Pastor. Okay. Salamat sa ating Pastor Jose, no? So, kumbaga yung kanyang puso, di ba? Nandun ba sa lumang puso o sa bagong puso? Kay Sister, anong masasabi mo? Yung opinion ni Pastor Jose. Sister Tia. Ayan. Anong nasaan siya? Nasa lumang puso o nasa bagong puso? Kung babasihan ko natin sa sagot niya, ay doon po siya sa bagong puso. Ayan. So praise the Lord, no? Yes. Kung mapapansin natin, yung opinion po ating pastor ay nasa bagong puso. Kasi ang sabi nito, bibigyan ko kayo ng isang bagong puso. Ano ba yung reaksyon ng luma? Nung dati pa natin, nung hindi pa natin nakikilala ang Diyos, ano ba kaya yung puso na sinasabi? Yung lumang puso. Meron bang makapagpaliwanag? Ayan, kay Sister Tia. Praise the Lord, hallelujah, ang Diyos ang mabuti. Kung sa lumang puso talaga, yung isa talaga, ang pinaka-main ko talaga na masasabi is, sana ako rin. Sana ganyan din yung sa akin. Ganun po talaga. Talagang merong inggit sa puso. Yun po talaga yung may lumang puso. Ayan. So, tumpak, no? Diba? Kapag yung puso natin, nung yung hindi pa natin nakikilala ang Diyos, sigurado may maiinggit. Diba? Yung maiinggit talaga, bibili rin ako niyan. Kaya ko yan. Pag-iipunan ko yan. Diba? Pero nakita natin yung mindset ni Pastor Joseph. Talagang tumpak din yung pinag-aaral natin na talagang yung kanyang puso ay nasa bagong puso na ibinigay ng Diyos. Walang inggit. Ano ba doon? Ano ba yun? Walang paghahangad na masama. Sige, kung binigay sa iyo ng Diyos yan, okay. Para sa iyo yan. Diba? Kung wala doon yung walang question sa Diyos na bakit siya binigyan, ako hindi. Ha? So sana, minsan may dumating yung mga time sa atin na, di ba, minsan ay nananalangin tayo sa Diyos. Kung ano yung hangarin natin, yung nais natin. At minsan ay ang tagal mo nang pinapanalangin sa Diyos, pero wala pa rin. So huwag tayong magtampo sa Panginoon. Huwag tayong magalit sa Diyos, di ba?
Tulad ni Job, di ba? Ang dami ng ginawa, no? Ang daming mga trials na sinubok, di ba? Pero hindi man lang siya nagalit, di ba? Hindi man lang siya nagtampo. Bagos ay pinuri pa niya ang Panginoon. At anong nangyari sa bandang huli? Kung binigyan yung kung dati nararanasan niya yung kayamanan na marami, di ba? Meron siyang magagandang anak, guwapong anak. Meron siyang mga kahayupan, ba tawag doon? Maraming mga hayop. Nung bandang huli, mga kapatid, ay mas, sabi kong aahin natin yung chapter na yun. Siya yung pinaka higit sa lahat na pinagpala ng Diyos. Kung dati may anak siyang maganda, mas higit sa lahat ng talagang maganda. Kung siya ay maraming mga alagang hayop, doble-doble pa, napakarami. No? Kaya huwag tayong magsawa na maglingkod sa Diyos. Kahit na tayo mananalangin tayo, humihiling tayo sa Diyos, ay ang tapagan naman. Sabi niyo, bakit yung kapitbahay ko more blessing na? Ako naglilingkod sa Lord pero wala pa rin. So kailangan tularan natin si Job, no? Hanggang sa huli. Never give up, di ba? Kaya ba natin? Never give up, no? Iwan man tayo ng boyfriend, never give up. Iwan tayo ng girlfriend, never give up, di ba? Iwan man tayo ng maraming mga kaibigan, di ba? Ano yung merong mga kanta? Aanhin ko ang maraming kaibigan. Kung sa'yo naman, ako'y mawawalay. Eh, ba yun, Pastora? Kung siya naman sa akin ay mawawalay, di ba? Minsan may mga kaibigan tayo na yung mga tao nito, yung inahata ka sa mabuti. Yung iba naman ay inahata ka sa hindi mabuti, di ba? Iwan ka man ng maraming kaibigan, pero ang Diyos hindi ka iniwan. Amen? Hanggang saan? Hanggang kamatayan. Meron pa kayong kaibigan ganyan? Hanggang kamatayan, sasamahan ko kayo. Diba? Alala niyo ba sino ba yung napag-aralan natin? Nakaraan ko pala sa kabila sa Dimandyan. Meron yung tatlo ba yun? Sino yun? Sino yung mga propeta ba yun? Yung mga alagad ng Diyos? Yung sabi na gumawa sila ng estatwang ginto. Sino yun? Shadrach. Ayun, yung tatlo. Diba? Ano pinapakita ng Diyos doon? Kumbaga, kahit hanggang kamatayan, sinamahan sila ng Diyos. Diba? Diba, hinulog sila sa mainit na ilang beses ang init? 7 times yung init. Diba? Ito nga, minsan sa labas, diba? Pag nasa labas lang tayo, try nyo. Wala pa nga tang 1% yan, o meron na ba? Meron na ba? Ilang, na yan, ilang porsyento na. Nag-ano na tayo, nagmumuring-muring, napakainit naman. Alala ko nga sa bahay, kakasahod namin sa umaga. Pagdating ng hapon yung 2 drum, ubos na. Kasi sobrang init. Maya-maya, ligo, basa ng pahaw, punas, di ba? So ano ba kaya yung mga naranasan yung mga alagad ng Diyos sa panahon nila, di ba? Sobrang init. Pero hindi sila iniwan ng Diyos. Bagos, ano ba? Sinamahan sila ng Diyos. Di ba? Nung nakita nung tatlo lang yung kanilang hinulog, pero nakita nila 4 na. Ha? Kaya minsan, akala natin, pinababayaan na tayo ng Diyos, kinakalimutan tayo ng Diyos. Hindi po, mga kapatid. Kahit kamatayan, sasamahan ka ng Diyos. Kahit saan. Basta anak ka ng Panginoon at tapat na naglilingkod, hindi ka iiwan ng Diyos. Okay? So, pakituloy sa talata. Anong sabi doon? At ano pa?
Yung isa ay bagong puso. Ano yung pangalawa? At bagong isipan. Yan, sa isipan. O, ang sabi? Bibigyan po kayo ng isang bagong puso at bagong isipan. Ayan. Kadalasan sa tao, hindi natawagin nito. Ano yan? Ano sabi? Judgmental. Diba? Si sister nakita lang na mayroong kasama. Sasabihin agad. Diba? Ano yung nasa mindset? Halimbawa si Ate Len, nasa labas. Tapos ay ang ginawa niya? May kasama siya doon. Iba agad ang nasa isip ng mga nakakita. Lalo na yung hindi mananampalataya. Diba? Lalo na siguro sa pananamit. Diba? O minsan ano to? Pagkabas, merong nakashort. Yan, nakashort. Ano agad yung nasa mindset ng natural na sa mundo? Ano ang nasa isip? Si Sister Aniwa, tanungin natin. Nakashort, halimbawa. Yan. Babae, tapos nakashort siya. Naglalakad yan. Anong nasa isip mo? Oh. Praise God. Pakiulit po. Ayan. Halimbawa, mayroong babae na nakita ka na nakashort. Yan. Nakashort. Siyempre may damit din nakashort tapos naglalakad. So, ano yung first impression mo sa kanya? First impression ko bilang mananampalataya ako or bilang alam mo hindi ko pa mananampalataya. O kaya, pwede rin mananampalataya ka na. So, ano yung isang first impression mo sa kanya? Praise God. Siguro kasi sa akin kasi, Pastor, talagang galing talaga ako sa ganun eh. Kung siguro sa panahon noon na wala pa ako sa Panginoon, parang normal lang para sa akin. And ngayon na sa Panginoon na parang iba na po kasi ngayon, parang feeling ko ba pag nakakita ko ako ng naka-short, lalo na po yung mga sexy short, parang iba na yung parang naisip ko sa sarili ko na ganito pala ako noon, parang nakakaano talaga, parang ano sa paningin talaga ba ng lalo na ng Panginoon, parang feeling ko kasi talaga, lalo na ngayon naman na ako, feeling ko noon parang ano ako, parang hindi, parang karumal-dumal ba sa Panginoon nung mga panahon na yun. Bilang sa akin, sa sarili ko na ganun pa ako noon. Ganun yung pananaw ko ngayon na parang kaiba na ba? Kaiba na tignan. Yun po. Okay, salamat sa ating Sister Annie White. So, parang kaiba. Kakaiba naman. Meron ba? May opinion ba? Meron ba kayong opinion? Minsan naisip niyo ba na once ikaw ay Kristiyano ba tawag doon? Kristiyano. Kapag ikaw ay mananampalataya at ikaw ay nakakita ng isang babae na naglalakad naka-short, anong una mo maisip? Hindi siya Kristiyano. Kasi naka-short eh. No? Alam mo, totoo? Merong ganon. Merong ganon mindset. Siguro hindi Christian yan. Kasi ang maikli ng short. Pero alam niyo mga kapatid, sa panahon ngayon, may mga Kristiyano na nagsishort.
Nasaan ang bagong kaisipan? So, paano yun? Siguro, Kristiyano siya, kaya lang baka matigas sa ulo. Hello? Ano? Siguro, Kristiyano siya, kaya lang hindi siya nakikinig sa mga turo sa kanya. Pero Christian siya. Pasok ba yung bagong kaisipan? Ano ba? Meron pa kayong sample? Pastor, meron? May sample ka? Wala. Okay. Sunod na lang. Bagong puso, bagong isipan, ano pa? Anong sabi? Kukunin ko ang puso ninyo. Ano dyan? Pusong, ano? Masuwayin. Kay pastora, ano sa'yo pastora? Pusong, sabi niya nito, kukunin ko ang puso ninyong masuwayin sa'yo. Pusong pasaway. Ano ba yung ibig sabihin ng pasaway? Yun tulad ba yung pinag-aralan natin? Yung pusong laman? Ano ba yung ibig sabihin yun? Pusong mamon? Ano yun? Masunurin? Ayun, masunurin. Oo. Ayan. So, meron palang mga Christian na kahit Christian na siya, pero bato pa rin yung puso. So, dahil sa Panginoon, tayo ay naglilingkod. Amat-amat, no? Amat-amat na naglilingkod, no? Amat-amat na lumalago sa Diyos. Yung ating pusong pasaway, yung ating pusong bato, ay gagawin puso masunurin. Kaya siguro, yung nakita mo na babae na naglalakad na ka-short, siguro mga ilang days, ilang months, baka nakapalda na siya. Kasi meron na siyang puso masunurin. Kung kung siya ay Kristiyano. Pero kung nasa worldliness pa rin, at talagang hindi nakakilala sa Diyos, nakasure pa rin siya. Pagdating na sunod na araw, makita mo siya. So, yun po yung bagong puso, bagong isipan. Di ba? Kailangan ay, kumbaga, ano ang sabi, di ba? Dapat ay daigin ng mabuti ang masama. Ha? So, maraming mga Kristiyano na magaling, no? Magaling magsalita, pero sa application, yung sa talagang yung tawag na ito, actual, napakahirap gawin. Totoo po yan mga kapatid. Pagdating na sa actual, napakahirap, di ba? Yun lang yung ibigin mo ang iyong kaaway. Kaya? Paano natin ibigin ang kaaway natin? Ha? Paano? Dati, alam niyo mga kapatid, kaaway tayo ng Diyos. Di ba? Pero dahil sa Kanya nanggaling yung salitang daigin ng mabuti ang masama. Anong ginawa ng Diyos? Kahit kaaway niya tayo. Dahil inibig tayo ng Diyos, dahil sa ating mga pagkakasala, anong ginawa niya? Pag-ibig. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Para malinisan. Para mawala yung ating pagkakasala. Diba? So ay sa atin, sa simpleng lang, sa pamilya, sa mag-asawa, o sa magkapatid, hindi maiwasan na merong mga kunting tampuhan, alitan. Nalaman yung alam ni Mrs. yung ate. May kapatid kasi yan siya.
si Agul, dalawa sila. Sabi ko, huwag mag-away sa harapan ng mga bata kasi mag-away. Ma-adapt nila yung, kasi meron silang mga bad words, siyempre, di ba si Christian, talagang, yun na, yung buhay, yung buhay na hindi ka Christian, di ba? Pag nagsalita, talagang, parang normal lang sa kanila. Pero kawawa yung mga bata kasi, madaling maka-adapt, maririnig nila. Kaya sabi ko, huwag kayong mag-away sa harapan ng mga bata. Huwag kayong magpakapakita. Doon sa labas, doon kayo mag-away. Tapos, sa atin naman, bilang isang Kristiyano, paano natin ipapakita, no? Paano natin i-mahalin yung ating kaaway? Siguro hindi naman natin kaaway yung kapatid natin. Close ba kayo ni Pastor Joe? All? Close kayo? Oh, so close sila. Sino yung, dyan, kapatid na hip? Meron? Sa inyo? Meron ba kayong kaaway sa kapatid nyo? Yung hindi nyo ka-close? Meron? Meron? Meron ba wala? So, meron. Paano natin? Diba, pagkagising mo pa lang, tapos makikita mo yung brother na hindi mo close, di ba? Bad mo agad. So, paano natin yun i-apply yung daigin ng mabuti ang masama? So, tanong. Kaya Pastora, paano natin i-apply yung na yun? Siyempre, meron kang di ba marami kayo, Pastora, magkakapatid? 5. Plus mo lahat? Sa ngayon. Yung dati? Dati kasi yung dalawang kapatid ko na lasinggero. Yan. Oh. Lasinggero tayo. Pag nakita ko sila na magiinom or lasing na, Ayan. lumiligo na ako ng daan. Nag-iiba na ako ng daan. Kasi na pag magbiro sila, baka na nila ayos lang, pero masakit na para sa'yo. Yun yung way ni Pastora. Para hindi sila magkaroon ng, anong tawag yun? Agreement. Mag-iwas na lang. Yun ang paraan niya. Welcome pala kayo, Brother King. Welcome. Yan. Meron ba? May opinion kayo? Si Sister Aniway, meron? May brother ka bang hindi mo kasundo? Meron? Sino? Paano mo i-apply yung daigi ng mabuti ang masama? Siguro hindi naman talaga nasabing hindi kasundo. Bilang ngayon sa akin, kasi bilang mananampalataya, lalo na pag lasing yung kuya ko, paulit-ulit niya sinasabi na, anyway, born again ka na talaga? Sabi ko, bakit pala? Nung nakaraan kasi nagka-review kami, pero kasi lasing siya, yung bang, yun nga sa mga ganong bagay ba na bakit daw ako nag-iba ng relihiyon. Sabi ko naman sa kanya, yung mga sagot ko kasi sa kanya is yung kabutihan lang din ng Panginoon. Sabi ko, wala naman relihiyon makakapagligtas, tsaka hindi naman talaga pagiging born again yung dinadala namin, kundi si Jesus, yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Yun po yung hanggang sa dumating sa point po na uminit po siya. Ako patawa-tawa lang kasi alam ko naman dinalasing siya at yung sinasabi ko lang din naman i-base talaga sa Bible na para rin maunawaan niya ba. Yun lang po. Yan. So, pareho sila ni Pastora, Lasing, yung drunken master. Di ba? So, ako hate ko rin yan kasi sa angkan namin, talagang manginginom. Pero isa ako sa lumabas na hindi nagainom. Kaya nagugulat ako. Kaya sabi ko, hindi ako naniniwala na kung ano ang puno, yun ang bunga. Hindi ko naniniwala doon. Kasi yung tatay ko, napakalakas uminom. Pero may lumabas na isa, ako hindi talaga nainom. Hindi ako naninigarilyo. So,
Pero parang ganun. Kaya sabi ko, hindi mo maniwala na yung kung anong puno, yun ang bunga. Hindi mo maniwala ko. Kaya hit na hit ko rin po yan yung yung alak, inom, ganyan. Kasi bukod sa pangganyan, yung may amoy, talagang ayaw ko yan. So, ganun din yung paraan ko kapag yung mga uncle ko ay umiinom sila, umiiwas ako. Yun din yung ginagawa ko. Iwas na lang. So, para walang sakitan na masakit. Diba? So, sa mga pangyayaring yun, sa mga sitwasyon ng gano'n, may papakita natin yung sinasabi ng Diyos na bagong puso, bagong isipan. Amen? So, meron pa tayong napulot sa talata ni Ezekiel. Okay? So, talong tayo kay Kawikaan. Kawikaan, verse 1. Chapter 1, verse 10. Pakibasa. Kawikaan 1. 10. Verse 10. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Ayan. So, ano ang sabi? Aking anak. So, tayo po ay mga anak ng Diyos, di ba? Anak tayo ng Panginoon. At hindi lingid, di ba? Hindi, kumbaga, hindi iba sa atin na yung iba dyan. Meron pa ba dyan na nagpapasempli? Pagkalabas ng simbahan, merong may smoker, meron pa dyan? Wala ba may babae dyan nag-igalilya? Wala. So, wala. Uminom. O biglan po, brother. Diyos. Pero wala nagsa-sideline. Meron? Wala, di ba? So yan, kaya tinawag tayo ng Diyos na aking mga anak. Bakit kaya sinabi ng Panginoon na, di ba? Kapag akitin kayo ng masama, huwag kayong papayag. Ibig sabihin, mayroon pa. Mayroong ilan. Ngayon nagpapayo ang ating Diyos na once na may magyaya sa inyo, no? Kung basta makamundong yaya, alam mo man yung yaya na di ba? Maka-Diyos na yaya, di ba? Gaya para sa gawain. Kung mayroong yaya para sa gawain ng Diyos, mayroong ding yaya na gawain para sa mundo. Anong klase? Simulan natin. Ano yung alam mong gawain na para sa mundo? Kay sister, gawain para sa mundo. Praise God. Yung alam ko na gawain sa mundo, yung katulad ng inuman, party, gano'n. Ayan. Inuman. Ano ba yan? Pag piyesta, ang tawag? Ginuman. Doon? Meron nga. Nakapunta ba kayo doon? Ginuman? Wala nakapunta. Sa Facebook, ang daming mga post. Pagdating ng pista, ginuman na. Diba? So, gawain makamundo. Sino pa? Ano pa? Ayaw kay Kinit. Tumatawa si Kinit eh. Brother Kinit, anong alam mong gawain ng mundo? Meron? Ay, kay Linlin lang. Tubos ni Linlin. Ano Lin? Kay Linlin. Gawain mga mundo. Ano? Pag-chismisan yung buhay ng iba. Chismis. Ngayon, ano na siya ngayon? Upgraded na. Hindi na chismis. Marites. Chismisan, marites. Pwede namang mag-maritesan. Meron kung may maritesan sa mundo, meron ding maritesan sa gawain ng Diyos. Diba? Yan ay ang magpalakasan. Diba? Nakapunta ko ba nung convention ba yun sa high school? Convention ba yun tawag doon? Seminar? Oo. Diba? Marites din yun. Pero,
sa gawain ng Diyos. Diba? Pwede naman tayo, hindi naman kayo pinagbabawalan ng marites eh. Pero kailangan sa gawain ng Panginoon. Ha? Yung kumbaga yung ikakalakas ng bawat isa. O, di ba? Huwag lang yung, nakita mo ba si Steve? Nag-sure na karang nakita ko. Ayun, di ba? So, maritisan, di ba? Imbis na paalalahan natin, di ba? Imbis na, sister, tama mo naman yung tone. Kailangan below the knee, no? Yung ating, below the knee naman. So, di ba? Kumbaga, tama yung ating, yun nga, yung bago nating kaisipan. Kailangan nating tulungan, no? Kailangan nating palakasin, huwag nating i-down. Ano pa? Meron pang alam? Kay sister. Gawaing makamundo. Inuman. Ano ba? Sayon? Oh. Meron? Kay sister. Wala siyang alam. So, innocent. Innocent siya. Yung... Hindi niya alam yun. Hindi niya alam. Okay. Talaga, totoo yan na innocent ka. Salamat sa Panginoon. Meron pa pala nun? Wow, hindi niya alam, ano? Okay. So, dito ulit sa kabila. Meron pa? Ha? Meron pa? Sino yung sabi ng sayawan kayo? Sayawan. Alam mo mga kapatid, noong 1996, yeah. So, hindi pa ako Christian. No? Kasi 1997 ako naging Christian. Yan, nahilig ako sa sayawan. So, hindi ko rin alam na bawal pala yan. Pagdating sa mundo, no? Iba kasi yung sayaw sa mundo. Meron din naman sayaw sa Christian, eh, di ba? Okay, meron mga kung minsan mapapansin nyo pag youth camp. Sino mga ng youth camp? Youth camp? Wala? Wala din. So kami nung time namin noon, youth camp, talagang kalakasan namin. May sayaw sa Diyos. Talagang, di ba? Kahit sa Bible, no, si King David talagang pag nagsayaw sa Panginoon yan, kala mo, parang baliw. Parang baliw na magpuri sa Panginoon. So, mayroon, mas ano pa, yung pagpupuri sa Panginoon. Pwede natin, yung mga ibinigay sa atin ng Diyos, ay pwede natin gawin sa Panginoon. Diba? Kung mayroong marites sa labas, mayroon sa loob eh. Pero kailangan goods. Diba? Mayroon pang good influence. Diba? So, meron pa kayong alam? Oh, meron pa? So, ano pa? Sino ba yung umati sa inyo ng pesta? Kung may pesta? Walang umati. Kumakain. Kung may pesta. Uy, dito tayo may kagawa. Hindi kayo nandun. Pero hindi naman ako nagasamba sa Hindi ako nagasamba sa disclosure. Kakain lang ako. Pwede? Pwede? Pag napanalangin na lang ng dito. Pesta yun eh. Pesta. So, alam mo, pesta ng koron, may handaan si Mayor. Bakit sila naghanda? Kasi pesta eh. Para ano ba yung pesta? Para saan yung handa? Sa pesta yan, di ba? Anong sa atin? Santo Agustin din? Oh, diba? So, para saan yung handa? So, kailangan natin maging wise, diba? Pag naging Kristiyano ka, kailangan, ano ba yung mga bawal natin kakainin? Yan, yung mga handa sa piyesta. Bawal yan. Ha? Ano pa? Ibang bawal. Hindi naman masarap sa puto. Panghalo. Alam niyo mga kapatid, meron akong yan. Christian sila, Christian. Kumakain ng pinagbukan. Ano yun sabi ko? Bakit? Dahil, siyempre madami, di ba? Kumbaga, ma-open.
napakahirap mag-adjust. Sabi ko, ano kaya to? Ay, bawal ito. Kaya sabi siya ko, hindi kita makain. Hindi ako makain. Puto na lang. Pero yung ano hindi. So, ano pa yung bawal? Hello? Ha? Kalayawan? Kalayawan? Ano ba yung kalayawan? Ha? Natawa si sister. General po ng ano ng lahat ng ano po. Pagkalahatan na yun eh. Yung kalayawan. General. Pinakahuli. Pangkalahatan na. Kalayawan. Sino yung tawag ito? Nakaranas ng mga kalayawan nung hindi pa kilawa sa Diyos? Taas ang kamay. Okay, so yung baka kalahati lang. So, ilan lang pala yung ano dito, yung talagang sabi na pinanganak talaga na Christian. Ako naranasan ko yung mga bagay na yun. Yung kalayawan, yung sayawan. Naranasan ko yan. Yung mga lakwat siya na walang kabuluhan. Naranasan ko yan. Pero alam niyo mga kapatid, sa bandang huli, hahanapin mo pa rin talaga ang Diyos. Okay? Kahit maranasan mo, sabi ni King Solomon, siya yung pinakamayaman. Pero, sabi niya, sa bandang huli, talagang masarap pa rin talaga sa piling ng Diyos. Si Solomon ba o si King David na nagsabi nun? Ha? Makamtan niyang lahat ng mundo. Makamtan niya. Oo, si King David pala, yung bumalik sa Panginoon. Bumalik siya sa Diyos, no? So, ganun sa atin, kahit, kumbaga, sabi dito, pasaway tayo, di ba? Hindi tayo masunurin. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ibibigay niya yung puso, mamon na pastor, ha? Puso, laman. Ayun, puso laman. Puso masunurin. Kaya, mapansin mo, may mga young people, may mga membro na talagang masunurin. Amen? At meron din pasaway. So, pero darating ang time, no? Yung pasaway na yan, magiging masunurin yan. Okay? So, ano pa? Ano ang sabi? Ang sabi niya doon, aking anak. So, anak tayo ng Diyos. Diba? Ang Diyos mismo ang tumawag sa iyo. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa iyo. Kaya magtataka ka, di ba? Sa bahay ninyo, isa ka lang ang yung pinili ng Diyos. No, liba lang sa talagang pinanganak na Christian. Kaya sa amin, ako lang po yung naging Christian sa amin. Lahat talaga halos sumasamba sila sa mga Diyos-Diyoso. Napakalaking sa bahay pag pumunta ka, matatakot ka, laki naman doon, mga meron kang nilagay. O sinasabi ko sa mama ko, kasi mama ko may ilig ng ito. Mama, galit ang Diyos dyan. Kaya di na ako lumaki, di na rin ako mamamatay. Meron ba mga pananaw na gano'n na narinig kayo? Meron, di ba? Talagang pinanghahawakan nila. Biro mo, hindi yung Diyos nila ay hindi totoo, pero grabe yung kanilang paghawak, yung pananampalataya nila. How much more ikaw? Tayo, di ba? Naranasan mo na ba ang Diyos? Naranasan? Amen. Oh, bakit ba tayo bibitaw sa Panginoon? Sila nga, di ba? Mayroong mata, hindi nakakakita. Pero grabe yung kanilang paghawak. Ay ikaw, naranasan mo na ang Diyos. Ilang beses mo naranasan ang kabutihan ng Panginoon? Isa? Dalawa? Marami?
Sino yung muntik na dyan? Yung muntik-muntik na. Pero dahil iningatan ka ng Diyos. Meron? Meron. Diba? Kaya, kung ano po yung pananampalataya natin sa Diyos, panghawakan natin. Diba? Nakikita niyo iba yung mga dibuto. Hindi totoo yung kanilang, pero grabe yung kanilang paghawak. Hanggang kamatayan. Sabi niya, talagang napaluha ko, sabi ng mama ko, diyan na kami lumaki, diyan na kami mamamatay. Grabe paghawak. Kaya panalangin ko na lamang, sabi ko, ay buksan yung puso. Panginoon, buksan mo ang puso. Yung isipan ng nanay ko. Talagang, kumbaga sa sinasabi na, sagrado. Ano ba yung sabihin ng sagrado? Sagrado yung kanilang pananampalataya, parang nakapadlock na talaga. Ang hirap na buksan. Meron pala mga ganun, no? May mga ganun pala na pananaw, pabuhay. So sabi, aking anak. Yan. Aking anak. Ha? So kapag anak ka ng Diyos, ano ang tawag mo sa Kanya? Anak, tinawag ka ng Diyos na anak. Sino ba yung may mga anak? Yung mga anak. Pastor Josian, anong tawag mo sa anak mo? Anak. Minsan ba natatawag mo siyang anak? Anak, alika. Natatawag mo ba siyang kanya minsan? Oo, day, alika day. Ganon. Minsan ako, pag gano'n talagang anak, katawag mo, anak, alika. Ganon po yung pagtawag sa atin ng Diyos. Anak. Diba? Napakasarap. King of King. Diba? Lord of Lords. Tatawagin ka, anak. Wow, diba? Anong feeling nun? Ha? Tawagin ka ng Diyos ng anak. Diba? Parang ang lapit. Diba? Ang lapit-lapit mo sa Diyos. Tinawag kang anak. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yes. Diba? Ganyan po ang Diyos sa atin. Talagang kung tawag yan, paghimay-himayin mo, elaborate mo yung salitang anak. Ano yung feeling mo doon? Ang Diyos ay naglalambing sa'yo. Diba? Tawagin ka ng anak, parang, halika. Diba? Ganun po ang Panginoon sa atin. Ganun ang Diyos sa atin. No? Bagaman tayo ay makasalanan pa noon, no? Tayo ay malayo sa Kanya, tayo ay kaaway niya. Pero nandyan pa rin yung panawagan ng Diyos. Amen? So mga kapatid, meron ba kayong bahagi? Meron? Bibigyan mo ng ilang minuto. Meron? Sa ating tinalakay ngayon? Okay, siguro ay taglian natin putulin yung ating pinag-aaral. So hanggang dito na lang mga kapatid, yung ating Bible study. Meron ba? Meron bang share niyan? Meron? Okay, siguro ay wala na. At hinihilang po mga kapatid tayo po itumayo bilang pagtatapos sa ating Sunday School.